nahiya tayo. Nahiya tayo. No, sinasabi ko sa atin ang pananampalataya, kinakailangan natin maging matapang, na maging lalong-lalo na ngayong panahon na ito, naghahanap ng mga modelo ang ating mga mananampalatayang Kristiyano. We need to be brave. So marami pa akong maging bahagi na kung saan ay kinakailangan yung ating pagiging matapang. Pero yun ang huwag natin kalimutan na bilang mga katikista, sa mga gawain ninyo bilang mga magtuturo, ang kinakailangan natin ng tapang. Ang kinakailangan natin tapang upang ipakilala si Jesus. Bahagi ng paanyaya na ibinibigay ng ating Panginoon. All to be saved. Bakit? Kasi lahat tayo tinatawag ng Diyos. Maging mga banal. At ano yung maging banal? Yung makasama niya doon sa kanyang kaharian. Ang makabilang sa kanyang mga bahagi na kung saan ay kanyang pinag-aarian sa langit. Kung kinakailangan na kung saan ay maging bahagi ng ating pagkilos na paglabanan ng anumang uri ng kapahamakan o kasamaan sa daigdig nito. At tunay na makatugon sa paanyaya ng buong may kapal. At panghuli, hindi called to be heroes. Bahagi na kung saan ay bayani. Sabi ng iba ay walang buhay na bayani. Lahat ng bayani raw ay namamatay. Kalimitan ng mga bayani ay namamatay. Sabi nga ng iba ay wala na raw martir ngayon. Pero huwag natin kalimutan na ito yung panawagan na pinapahayag ng buong may kapal. Yung paanyaya ng pating pananampalataya, isang paanyaya na kinakailangan ng sakripisyo, self-denial. Ipagkakain natin yung mga bagay na dapat nasa atin para tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. At ang turo ng ating pananampalataya ay ang turo na makatulad sa puso ni Jesus. This coming Friday, we will celebrate the feast of Sacred Heart of Jesus. Ang kabanal-banalang puso ni Jesus. At ano yung pagkatulad sa puso ni Jesus? Anong sabi na, there is no greater than love than to lay one's life to his brother or sister. So, bahagi yun na kung saan ay yung pagiging bayani, bayani sa bayan, bayani sa ating Diyos. Hindi na kailangan natin, pero hindi naman kinakailangan na kayo ay bitayin, no, sa luneta. Hindi naman kinakailangan na kayo ay sunugin ang mga bahay katulad po ng mga kapatid natin mga Kristiyano sa Indonesia. No? Doon ay meron tinatawag ng mga mob rules. Kumisan yung mga Muslim, no, ay talagang sinusugod ng mga Kristiyano. No? Pinagsusunog yung mga bahay. No? Talagang sinusunog yung mga bahay. Pinagpapatay sila. No? Dito wala naman eh. Hindi naman yun ang ating pero ibig sabihin, maging bahagi yun na kung saan ay yung patuloy natin pagtugon na maging bahagi ng ating kultura na patuloy na maging mapagbigay para yung iba ay tunay na umayos yung kanilang buhay. Sharing. Bahagi yun na kung saan ay ito na. At kayo, malaking may tutulong ninyo bilang mga katikista. Magbahagi ng inyong panahon para ang mga kapatid natin ay matuto ng tamang daan at huwag sila hayaan na mapadala sa mga bulaang propeta. Pinakailangan natin ng mga pagtuturo upang ang mga kapatid natin ay huwag masira ang kanilang buhay. Huwag
mapasiwara ang kanilang mga buhay. At ito, ang kinakailangan natin ang patuloy ng pagsasakripisyo bilang mga katekista sa inyong pagtuturo at sa inyong panalangin. Ito rin po, ang patuloy natin ipagdasal sa araw na ito. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ni Juan Bautista. Ano ibig sabihin ng pangalang Juan? Ano ibig sabihin ng pangalang Juan? Pinagpala ng Diyos. Pagpapala ng Diyos. One is pagpapala ng graciousness of God. You must always remember that our power, even the power to teach, yung ating pagiging katekista, kaya mas may bukas sa Iglesia Canonica, is derived from the power of the church that was given by our God. Ang inyong pagiging katekista ay mula sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanyang simbahan. Kaya kayo ay inuutusan na magpahayag. So, ibig sabihin, yung ating pagiging katekista ay mula sa kagandahang loob ng Diyos. Katulad ni Juan, hindi naman ang pinakailangan na gawin yung pangalan ninyo bilang Juan at saka Juana para sabihin na kayo pinagpala ng Diyos. But it should remind each and every one of us na tayong lahat ay mula sa pagpapala ng Diyos. At huwag natin kalimutan na tayo ay pinagpala ng Diyos sabagat kung tayo kukuha ng lakas bilang mga katekista. At saan yan ibinigay ng Diyos sa atin? Kailan ipinagkaloob yan ng Diyos? Nung tayo ay pinagyagaan. We will only reaffirm from time to time. Tomorrow is one of the times that we will reaffirm na tayo nga ay tunay na pinagpapala ng Diyos. At nangis nating tumunan yung biyaya na yan bilang pagpapala rin sa iba. Magsitayo ko tayo. Inaanyahan tayo ng Diyos Ama upang maging pangalingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya ng ating maunawaan, ang dignidad ng ating misyon, at para sa kailangang lakas upang maisagawa ito. Ang ating pong itutugon, samahan mo ang iyong mga sinugo o Panginoon. Ulitin po natin. Samahan mo ang iyong mga sinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit ng hikayat ng mga tao upang mabagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Yesu Cristo. Sa kanilang salita at gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao at hindi paglingkuran ang kanilang pansariling kapakanan at interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway niliyaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsimikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Sa ating lahat matapang tayo. Sa ating lahat na naririto na naway, maging matapang tayo na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat na mensahe ng Ebanghelyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
sa iyo mga kapatid upang ang pag-aari natin ay talugyan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang naming lumikha, gagawin mo ang aming pag-ahain na nagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Kadulot nawa nitong kadalisayan kami naway na kapag-alay ng iyong pinalulugdan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at tibok. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y maiyak kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyong likas. Sa pagpupuri namin ang naikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa magitan na iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel ng sisiyaway ng papuri sa iyo ng walang pay sa kalangitan. Kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos makapangyarihan, katulong langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Maraming banal, ikaw ang kubalanda ng kabanalan. Kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawang na dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob ng labing handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa mapunan, ginawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantimpang. Ang aking dugo na inubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay pagkakaroon sa pagkakaroon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng anak. Nangyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa ramo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig na isa ni Francis na ibinaventura at ang lahat ng kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol,
ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanaman mo sa mamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng karangan ng mulo sa Lord. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang tayo ay tunay na mag-ingat sa mga bulaang propeta. Niling namin kami ang Diyos sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan bakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat sa iyo Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iyong sa inyo. Ang aming kapayapaan ang ibinibigay mo sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa piging ng kordero.
naming mapagmahal, kami na ikinabang sa katawan at dugo na iyong anak, ay sumasamo sa iyong abang, upang aming daigdig na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So, congratulations po sa inyong lahat. Pangalawa, huwag natin kalimutan, nasa gitna ng inyong pag-aalay ng inyong sarili, yan ay higit sa lahat ng galing, sapagkat kayo ay in-inspire ng Diyos na unang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. At huwag natin kalimutan na ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi matatawaran. So, boundless ang biyaya ng Diyos.